yung paglaban sa korupsyon, imbestigahan lahat. Bakit ngayon puro majority black senator members lang ang iniimbestigahan? Di ba yung ilan sa kanila doon na balita na nung kampanya nabigyan ng maleta, nung kampanya nabigyan ng pondo, AIX, tupad, at kung ano-ano pang pondo para na ginamit nila sa kanilang kampanya. Hindi ba yung ilan sa kanila were part of that team that campaigned and used government funds allegedly? Bakit hindi natin imbestigahan din po yun? Sa mga sandaling ito ay makakasama natin si Ginoong Greco Belhica, dati pong chairman ng itinatag na Presidential Anti-Corruption Commission ng nakalipas na administrasyon. Sir Greco, magandang gabi. Admar at MJ po inyong makakasama. Maayong gabi, sir. Mayong gabi, Admar and MJ, and thank you for Opo, having me. Nakamute kayo. nakamute po ata kayo, Chairman. Hello. Yan, kamusta po? Wala Ito ba? po. O, sige, ayusin lang ng Wala tech pa niya. din? Ayan. Yan. Okay, Okay. napakagaling ng ating tech. Okay, magandang gabi po, Chairman. Unahin ko lang po muna. Ito pong mga kaganapan ngayon sa atin po, lalo na dyan sa Senado. Kasi ang nangyayari din po, alam natin ang trabaho role ng isang senador, ang Senado po, no? At marami ng mga mahalagang mga issue. Pero ang nangyayari ay ito po na nakikita ng taong bayan. Ano po muna masasabi niyo po muna rito, sir? Well, yun na nakakalungkot ang nangyayari dahil obviously merong kumpas na sinusunod ang right now the minority bloc. Yung patuloy na pagtatakip sa mga dapat imbestigahan. Ang tagal nilang hawak ang Blue Ribbon Committee pero nakita natin na imbes na ituloy yung mapinpoint na yung mga masterminds kung saan pumunta ang investigasyon para pagtakpan yung mga may sala. Ang dami na itinuro ni Saldico ng ni Gutesa, ng 18 na soldiers. Hindi sila naimbestigahan kung saan umikot. So ngayon, nakita rin natin na mabigla sila na magkaroon ng palitan. Ngayon naman nagmamaktol sila na parang bata na parang hindi makaget over dun sa proseso ng demokrasya. Na kung sinong mas marami, yun talaga ang nasusunod, yung majority bloc. Tapos nakita natin yung kanilang pag-walk out na imbis na sana debatihin sa floor at sa plenaryo upang maintindihan ng publiko at mapagana ang demokrasya na ibinigay sa ating lahat at maintindihan ng publiko ang kanilang side, dinisidean po nila na walked outan nung makita nila na tatalunin po sila sa boto. And then paglabas nila, ang tawag nila sa kanilang walkout, biglang prinsipyo. Pero noong ang pinipuwersa daw sila, tyranny of the majority daw. Pero ang tanong ko, bakit noong sila ang pumipilit dun sa gusto nila by walking out, prinsipyo ang tawag. Nung magbobotohan, ang sinasabi ng majority, magbobotohan, magdidiskusyon, ang tawag nila tyranny of majority. Paano naging tyranny ang botohan? Paano naging tyranny kung nagdidebate? Paano naging tyranny kung wala namang binabiolate na batas, rules at pinag-uusapan? So merong nakikita mo na pagpabor sa kanila, okay lang sa kanila. Okay lang sila mamuwersa, magwo-walk out sila para wala kayong quorum. Pero pag sila ang ginamitan mo ng boto, diskusyon at alam na hindi sila manalo, walk out para walang quorum. So yan ang nakakahiya at nakakainis na sitwasyon natin ngayon. Simple lang naman na pinagtalunan eh. Pwede ba ang mga senador, membro ng Senado, mag-participate through electronic means or Zoom or whatever technology na available ngayon? Bakit hindi? Buong mundo is doing Zoom. The businesses are conducted through Zoom. It was done here during the pandemic. It is done in different countries in the world. Canada, Spain, the United Kingdom are doing it. Chile is doing it. The United States are doing it. Tayo, dito, ang mga korte natin nag-hold ng mga online hearings.
So pwede. Para lang makaparticipate si Bato or kung sino man na malayo. Hindi lang man para kay Bato pero kung sino man ang malayo. Bakit bawal 'yon? Um, wala akong maisip na iba maliban sa gusto nila sila ang may control. Dahil pagka walang 13 ang majority, hindi sila makabubuo ng quorum. So, they want to control the Senate. Hindi man lang mapalitan ang Senate President at ang Senate leadership, pero iko-control naman nila ang pag-submission ng reports, ang bills, ang resolutions, at hindi gagawin nilang ineffective ang Senate leadership. Kaya nakikita na natin ngayon, na gaya ng sinabi ko nung nakaraang linggo, abangan ninyo, isa-isa ng kakasuhan ng majority block. Ngayon, nakita nga natin na ang kakasuhan na ay kinasuhan na si Jinggoy, tapos sunod-sunod na po yan, si Joel, si Cheese, lahat na po yan, si Senator Marcoleta, ay kakasuhan na rin. Opo, at sa tingin niyo po, hindi ito nataon lang or itinaon po, Greco? Sir Greco? Opo, hindi. Palagay ko, naniniwala ako at pareho sa opinion namin ni Senator Dante Marcoleta. I think this was premeditated. I mean, obviously, it was premeditated na, and we can expect, gaya na sinabi ni Senator Lacson, na ito, for 2 years, ganito ng ganito ang gagawin nila, walkout ng walkout, walkout ng walkout. Bakit? Yun ang tanong. Bakit hindi nila hayaan ang isang malayang diskusyon at pagdidebate sa Senado? Yun nga ang point ng Senado eh. Kaya nga po ang aking payo sa ating mga senador, you know, sana magkaisa kayo na maging independent, protecting the interest of the people, both the majority and the minority. Wag silang magpakontrol sa politiko. Hanapin nila ang katotohanan at bumoto sila ayon sa sinasabi ng batas at ayon sa totoo, sa kanilang konsensya. Hindi yung meron silang mga pinagtatakpan. Bakit ba nila ayaw pag-usapan ang ayaw nila masunod ang gusto ng majority, which is obviously holding accountable mga talagang nagnakaw sa flood control scandal. Bakit? Dahil dahil ba merong mga pangalan at senador at mga kongresista at mga executive officials na mababanggit at may expose doon, eh di lalong maganda. Pero kung ganyan ang trato ng Senado, di ako po ay nananawagan na mag-imbestiga na lang tayo lahat ng salin ng lahat ng mga opisyal, senador, congressman, presidente, vice president, lahat ng opisyal, magbukas na lang at hingin natin na ibigay nila sa publiko ang kanilang mga salin. 10 years para ating bulatlatin at tingnan kung sino talaga ang tapat at hindi nagpayaman sa pwesto. Ganon. Opo, Chairman, kayo bilang naging anti-corruption czar, baka sabihin na din nila, lalo na ng gobyerno, paglaban din sa corruption ito kasi nakita namin na involved sila sa korupsyon. Paano po kaya yan? O kaya nga po, di mamarinig natin yung paglaban sa korupsyon, imbestigahan lahat. Bakit ngayon puro majority black senator members lang ang iniimbestigahan? Di ba yung ilan sa kanila doon na balita na nung kampanya nabigyan ng maleta, nung kampanya nabigyan ng pondo, AIX, tupad, at kung ano-ano pang pondo para na ginamit nila sa kanilang kampanya. Hindi ba yung ilan sa kanila were part of that team that campaigned and used government funds allegedly? Bakit hindi natin imbestigahan din po yun? Imbestigahan natin talaga lahat ng corrupt. Meron ba sa kanila dyan na talagang malinis? Na kung meron, ba ikaw manguna, siya ang manguna sa investigasyon at siya ang unang magpa-imbestiga. Yun po ang ating panawagan. Lahat ng mga kasama natin na korap, na nagnakaw, imbestigahan, kasuhan at parusahan. Pero dapat, pati yung mga kasamahan nila at yung iba na ganoon din, na korap, abusado at nagpayaman sa pwesto,
imbestigahan at ilathala rin sa publiko. Opo, Chairman, good evening. Si MJ po ito. Sir, sa survey po ng social weather stations, -15 po ang net satisfaction ratings ni President BBM sa kanila pong March 2026 survey. Mula po yan sa -3 noong November 2025. Sa tingin po ninyo, may malaking factor yung mga issues sa korupsyon? Bakit hindi nasisiyahan Oh, ang mga Pilipino sa performance ng presidente? definitely po, yan ay nakita nating compilation ng yung ano ba tawag nito, frustration at kawalan ng tiwala ng Pilipino sa Pangulo at sa gobyerno because of the issues na parang wala siyang control sa gobyerno eh. Obviously, parang hindi siya attached sa tao. Parang ine-escape niya ang mga issues na dapat harapin. I mean, ang dami nang binanggit, gaya ng sinabi ko ni Zaldi, ni Gutesa, ng 18 soldiers. Ang dami ng mga pictures at ebidensya na lumalabas. And yet, ang tutok ng gobyerno, impeachment pa rin ni VP Sara. I mean, okay, you want to investigate Vice President Sara for all the allegations you have against her. Pero, okay naman sa atin yun eh, para malaman natin totoo, sino si Piatos, saan mo nila ginastos ang confidential funds. Pero kung ganyan ang ating parameters, aba, imbestigahan din natin lahat. Sagutin din ng Pangulo sa niya nilagay yung mga confidential funds niya. Sagutin din ng Pangulo yung mga allegations sa kanya ni Zaldi. Sagutin din ni Pangulo yung mga patutsada ni Martin. Sagutin natin lahat yon, alamin natin lahat yon para bumalik ang tiwala ng publiko sa ating pamahalaan kasi nakikita na ginagawa yung tama. Kaya nawawala ng tiwala ang tao, hindi lamang sa Senado, lagi nilang tinuturo ngayon, ang integridad ng Senado ay sirang-sira na. Hindi lang po Senado ang sirang-sira na, buong gobyerno po ang integridad sirang-sira na. And anong kailangan natin gawin? Isa lang, gawin lang natin yung tama. Gawin natin yung palabasin natin ng totoo at parusahan natin lahat na nagkasala. People wants to see the real criminals go to jail and cases filed against them. Hindi yung mga pawn at hindi yung mga kalaban lang sa politika. Kaya nga ang tanong ko, bakit puro majority black senators lang yung pinagkakasuhan ng gobyerno ngayon? Bakit hindi nila kasuhan yung mga congressman na binanggit na, yung mga senador ding iba na binanggit na rin ng nakita na ng maraming ebidensya. Bakit kung gusto nila talagang ipahuli yung mga sila Bato, sila Senator Bongo, sila Vice President Sara for crimes against humanities and anong tawag nito yung mass murder because of Tokhang. Bakit hindi nila kasuhan dito? Bakit hindi nila kasuhan sa Pilipinas para dito malitis at dadalhin pa dun sa ibang bansa? Ano pong asan po ang fairness doon? Obviously, kaya walang tiwala ang tao dahil ang kilos ng gobyerno ngayon is not about justice, it's not about seeking the truth. It's only about politics and getting rid of your enemies. Ang panawagan po natin, lahatin na po natin ang ating mga opisyal mula Presidente, Vice President, Senador, Congressman at lahat ng opisyal ng gobyerno. Ilabas nyo na po ang salin ninyo 10 years sa publiko at tingnan natin kung sino talaga ang merong integridad at karapat-dapat na mamuno dahil hindi nagpayaman at nag-abuso sa pwesto. At yung makikita natin nag-abuso sa pwesto, mag-resign na kayo. Opo, Chairman, kayo po ay hepe o pinuno ng PDDS. Ito pong sinusulong na Constitutional Assembly o CONAS para po amyendahan ng konstitusyon. Yung inilahad po recently ni Senator Amy Marcos, no election scenario sa 2028. Anong tingin nyo dito, Chairman? Ang palagay ko, totoo po yung sinabi ni Senator Amy at maganda yung kanyang pagkaka-expose dito dahil nag-atrasan bigla ang gobyerno na biglang naging joke-joke lang. So, totoong pinag-usapan nila pero ngayon joke-joke lang. Hindi yun joke. It was really
an option and something that they are pursuing, to my opinion, dahil nakikita nila hindi nila tatalunin si VP Sara kung sa 2028. So tama si Amy na ang plano nila ay magkaroon ng term extension. Maganda po ang charter change dahil yung atin pong saligang batas 1987 ginawa, ang siya pong naging dahilan kung bakit sobrang humirap ang ating bansa at nagkaroon ng sobrang kapangyarihan ng gobyerno na inabuso ng mga politiko na nagpahirap sa bansa, kinontrol ang ekonomiya, kinontrol ang trade at nagpayaman sa mga nasa pwesto. So tama pong baguhin ang salikang batas. Ang mali ay yung term extension at saka yung no election. Yun ang ating harangin. Pero yung pagbabago ng salikang batas, dapat sa pamamagitan ng isang constitutional convention, hindi po ng constituent assembly. Para po ang mga ordinaryong tao, tayo, mga bago na tao, ay magkaroon ng pagkakataon mag-participate doon sa pagkandidato bilang magiging mga delegado sa pagbuo ng komisyon na bubuo at susulat ng bagong konstitusyon. Hindi po yung CONAS or Constituent Assembly na puros membro lang ng Kongreso ang magsasama-sama at bubuuin ang bagong konstitusyon na probably will only strengthen the powers that are already excessive given to them. Excessive sa Pangulo, excessive sa Kongreso, baka palakihin lang niya ng pork barrel niya, pahabain ng term, palakisin ng kapangyarihan nila, at ang control sa ekonomiya. Yan po ang ating ayaw mangyari sa CONAS. Pero pag CONCON, yung mga reformers na mga ordinaryong tao na nagsasuffer dahil sa kalupitan at kasamaan ng sistema sa bansa, mga negosyante, mga professionals, mga kabataan, mga laborers ay magkakaroon ng pagkakataon makilahok at sumali at kumandidato at maging membro ng delegasyon na bubuo ng konstitusyon. Pagka nabago po natin ang konstitusyon at naiayos natin, mabilis pong uunlad ang Pilipinas. Pwede nating ibalik ang lupa sa tao. Pwede nating bawasan ang mataas na buwis. Pwede tayong mag-craft ng mga polisiya na magpapalaya ng negosyo at trade sa bansa para dumami ang trabaho. Pwede nating alisin ng Pangulo. Pwede rin nating alisin ang Vice Pangulo o Vice Presidente. Kung gusto ng mga anti-Duterte, alisin si VP Sara. Gusto ng mga gusto ng mga pro-Marcos. Gusto ng mga anti-Marcos, alisin si BBM. O yun, pag charter change, magkakasundo kayo, pwede nating alisin pareho at maglagay tayo ng mga sistema, opisyal at mga pinuno na gusto natin at yung sistema na gusto natin na kahit sinong umupo, hindi tayo aabusuhin o magkakaroon ng mas maliit o mas kokonti o mas mahirap na oportunidad abusuhin ng political powers at payagyamanin ng ating sarili. Then in fact, pwede nating isara ang Kongreso, pwede nating isara ang buong gobyerno at lumikha tayo ng bago na matino at magbigay at hindi masyadong makapangyarihan na kagaya nito na iniipit ang ating mga rights at ang ating mga freedoms. Yun po. Opo, last na lang on my end, Chairman. Sa tingin po ninyo, sakto po ang priority sa last 2 years ng administrasyon kasi yung araw-araw po na hinihingi ng taong bayan, yung hostitious flood control, hindi po ito po nabibigay. Pero yung panukala na amyenda ng konstitusyon, yan po yata nauuna sa agenda, Chairman. Though, ang mga issue na ito ay idinenay naman ng Malacanang. Ang nakikita kong nasa unang issue ng Malacanang ngayon ay alisin si VP Sara. Mali. Ipakulong ang mga senador na kalaban nila nasa mayorya. Mali. Ang dapat nilang unahin, ekonomiya, trabaho, pagkain,
mataas sa presyo ng kuryente, gasolina, lahat mataas, lahat mahal. Ang walang pera ang tao, ang lahat na lang, pati mayayaman, lahat ngayon nangungutang. Puro politiko lang ang may pera. Yan ang kailangan nilang unahin na kailangan pinababayaan at papabayaan dahil nadadrag ang buong bansa sa usaping pampolitika dahil pilit nilang ini-impeach si VP Sara, no, nahahati ang bansa at pilit nilang pinakukulong yung mga senador, so lalo nagkakagulo. At kahit i-violate na nila ang batas, tapakan nila ang karapatan ng mga tao, wala silang pakialam dahil gusto lang nila manatili sa pwesto at kapangyarihan. Yan po ang nakikita kong priority ng gobyerno natin ngayon, kaya maling-mali. Kaya mga kabayan, akin pong panawagan, panalangin natin ang ating bansa na alisin na talaga ng Panginoong Diyos ang mga masasamang tao sa gobyerno at mga leader natin. Magkaroon na talaga tayo ng pagkakataon na baguhin ang ating batas, ang ating saligang batas at mga leader na nag-abuso at nagpahirap sa atin. Maraming salamat po, Sir Greco, sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, Chairman. Thank you, Admar. Thank you, MJ. God bless everyone. God bless SMNI. Salamat. Maraming salamat si Ginong Greco Bellica, ang dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, itinatag po ng Duterte administration, mga kapartner.